Ngayon pong July 2025, isang matinding prediction ang lumabas mula sa isang kilalang personalidad sa social media at siya po si Ginoong Greg O. Gallagher. Ayon sa kanya, si Bitcoin ay maaring umakyat ng mabilis at marahas hanggang umabot ito sa presyong $250,000. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula po sa presyong higit $100,000 ngayon, posibleng mahigitan pa niya ang doble sa darating na mga buwan. Pero ang tanong ay bakit? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang dahilan kung bakit naniniwala po itong si Ginoong O. Gallagher na si Bitcoin ay sasabog pataas, kung paano po ito konektado sa kasaysayan ng mga halving events at ang epekto ng mga malalaking institution at ang mga pulisiya ng gobyerno na tila nagbibigay ng green light sa kanyang pagtaas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang basihan ni Ginoong O. Gallagher sa kanyang $250,000 na prediction. Si Ginoong Greg O. Gallagher, na kilala rin bilang Kinobody, ay nagsabing ang prediction niya ay hindi lamang haka-haka. Ayon sa kanya, ito ay nakabase sa kasaysayan ni Bitcoin. Ayon sa kanya, pagkatapos ng bawat halving, si Bitcoin ay laging pumapalo po sa mataas na presyo. At ito raw ang nangyayari ulit ngayon. Pero sa mas mabilis at mas agresibong paraan. Kaya balikan po natin ang kasaysayan. Noong taong 2012 na halving ay tumaas po si Bitcoin ng 93.1 times. Ayan, mula po $10 ay naging $1,000 po ang kanyang presyo. Noong taong 2016 naman ay umakyat po siya ng 30.1 times. Mula po sa $600 ay naging halos $20,000 po siya. At noong taong 2020, yan, umakyat po siya ng 7.8 times. At mula po sa presyong $5,000 ay naging $67,000 siya. At ngayon, pagkatapos po ng April 2024 na halving, si Bitcoin ay nag 2.3 times na agad ang kanyang inakyat sa loob lamang ng 477 days. Kung susundin po ang trend, inaasahan ni O. Gallagher na aakyat siya ng 4.2 times sa susunod na cycle na siyang magtutulak kay Bitcoin sa presyong higit $250,000. Ngayon ay bakit po kakaiba ang cycle na ito kumpara sa mga nauna? Ayon po kay Ginoong Gallagher, maraming unique na nangyayari ngayon na hindi natin nakita sa mga nakaraang cycle. Una, mas madaling makabili po ngayon ng Bitcoin. Hindi lang ng mga ordinaryong tao, kundi pati ng mga malalaking institutions. Dahil sa paglabas ng mga Bitcoin ETF, mas mabilis at legal nang makabili ang mga kumpanya ng malaking halaga ng Bitcoin. Tinatayang may mahigit $150 billion ang papasok sa Bitcoin ETF. At hindi pa yan ang dulo. Maraming kumpanya ang nangungutang sa mababang interes para lang makabili ng mas maraming Bitcoin. Ibig sabihin ay pati ang mga corporate treasuries ay nakikisawsaw na rin. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang mga interest rate sa galaw ni Bitcoin? Mula pa noong taong 2020 hanggang ngayon, 22 times na ang itinaas ng interest rates. At ayon po kay Ginoong O. Gallagher, kapag bumaba na muli ang mga rates na yan na inaasahang mangyayari sa mga susunod na buwan, maaaring biglang magkaroon po ng liquidity surge o bugso ng pera papasok sa crypto market. At kapag nangyari ito, mas malaki po ang tsansang sumabog pataas ang presyo ni Bitcoin. At ang teorya po dito ay kapag mas mura na ang umutang,
mas maraming tao at kumpanya ang muling bibili ng Bitcoin gamit ang pautang na kapital. Ngayon ay nasaan na ang mga retail investors? Ayon po kay Ginoong O'Gallagher, ay kakaunti pa lang sa mga ordinaryong tao ang pumapasok ngayon sa market. Kahit si Bitcoin ay nasa presyong $106,000 na, ang Google search interest ay nasa 33% lang ng level noong taong 2021. Ibig pong sabihin ay wala pa sa kalahati ang hype ngayon kumpara sa nakaraang bull run. Ngunit ang babala po niya ay kapag naabot ni Bitcoin ang presyong $140,000, maaring biglang sumabay po ang masa at kapag dumagsa na po sila, lalong tataas po ang presyo. Paano naman po nakakatulong ang fiscal policy ng gobyerno sa pag-akyat ni Bitcoin? Isa pa sa mga dahilan kung bakit lalakas pa raw si Bitcoin ay ang sobrang paggastos ng mga gobyerno. Trillions of dollars na ang pinapalabas ng gobyerno sa mga stimulus at saka infrastructure projects habang patuloy ang pagtaas ng utang ng mga bansa. Ang ganitong klaseng fiat dilution ay nagsisilbing advertisement para kay Bitcoin. At bakit? Dahil si Bitcoin ay may limitadong supply na 21 million lamang. Yan, 21 million lamang po siya forever. Kaya habang lumalaki ang supply ng pera sa mundo, si Bitcoin naman ay nananatiling scarce. Kaya po siya tinatawag na digital gold. Ngayon ay ano naman po ang dapat gawin po natin bilang mga Pinoy investor sa panahon ng ganitong prediction. Ayan. Bilang mga crypto investors, yan, at traders dito sa Pilipinas, ang ganitong analysis ay dapat po nating pag-isipan ng mabuti. Kung totoo po ang prediction ni Ginoong O'Gallagher at aakyat nga si Bitcoin sa $250,000 or higit pa, dapat po nating tanungin ang ating sarili. Handa ba tayong sumabay? Ngunit paalala lamang po, hindi po ito garantiya. Hindi porket sinabi ng isang analyst ay mangyayari na agad. Kailangan pa rin po natin na mag-research, magtanong at huwag pong sumugal kung hindi po natin kayang mawala ang ating kapital. Pero hindi rin natin dapat baliwalain ang posibilidad. Ang mga ganitong oportunidad ay hindi madalas mangyari at minsan ang hindi pagkilos ay mas malaking panganib kaysa sa pagkilos ng maayos. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa prediction na ito ay sa aking personal na pananaw, ang analysis po ni Ginoong O'Gallagher ay may solid foundation. Tama po siya na historically laging sumasabog si Bitcoin pagkatapos ng halving. At ngayong mas madali nang makabili ng crypto sa tulong po ng mga platforms at saka ETF, mas mataas ang tsansang sumama ang masa at ang mga institution. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, walang sigurado dito sa mundo ng crypto. Hindi po sapat na umasa lamang sa prediction. Kailangan po natin na maging maalam, maingat at responsable. Kung gusto mo pong sumabay kay Bitcoin, gawin ito dahil naiintindihan mo ang ginagawa mo. Hindi lamang po dahil sa takot na left behind or mapag-iwanan. Tandaan, ang tamang edukasyon ang pinakamagandang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.